Welcome sa day 4 ng ating ICT class at tatalakayan natin today is about sa Introduction to Creative Design and Desktop Publishing. So, meron akong tanong sa inyo. Are you creative? So, paano mo masasabi na creative ka? So, meron ako ni-reading activity para malaman natin kung ano ba yung sagot, kung creative ba talaga kayo or hindi. So, get one whole sheet of paper and for 2 minutes, I want you to transform your paper into something new. So, kailangan may gawin kayo dun sa papel ninyo. So, kayo nang bahala kung anong gusto ninyong gawin dun sa papel. Basta kailangan mapakita nyo yung creativity ninyo using that one sheet of paper. Pause nyo muna to. Okay, so kung may nagawa kayo dun sa paper nyo kanina, ipatong nyo na lang muna sa ibabaw ng table ninyo. And then, let us define what is creativity. So, base dito, creativity is the act of turning new and imaginative ideas into reality. So, kung meron kayong output na natapos or nagawa dun sa inyong papel, out of your paper, ibig sabihin, kayo ay creative kasi may nagawa kayo. Pwedeng bangkang papel, eroplano, nag-drawing kayo, pinold-fold nyo, ginawa nyo siyang parang pamaypay. Wag lang yung kinrampled na parang itatapon na ha. Pero, sa bagay, pwede. Kunwari, bola, di ba? So, pwede rin yun. So, basta may na-create or na-transform ninyo yung inyong paper, I can call you now creative person. Creativity involves two processes. So, first we have to think, kailangan mag-isip daw muna tayo, and then we have to produce, or number 2, producing. So, if you have ideas but don't act on them, you are imaginative but not creative. So, ibig sabihin, kapag naiisip mo lang yung isang bagay, imaginative ka lang. Malawak lang yung imagination mo. Marami ka lang naiisip. Pero, hindi ka pa matatawag na isang creative person kapag hindi mo pa ginagawa or sinasakatuparan yung mga nasa isip mo. So, let's say for example, nakaisip ako mag-invent ah, ng product na makakapag-purify ng water. Pero hindi ko siya ginawa. Imaginative lang ako. Hindi pa ako creative. Pero once na naisip mo yung isang bagay na gusto mong gawin and then ginawa mo na siya, ginawa mo siyang makatotohanan, inak mo na siya, ibig sabihin, ikaw ay creative person na. Ayan. So, ang next question natin is, how does creativity connected to graphic designing? Ano yung connection ng pagiging creative sa pagiging graphic artist or sa pagiging graphic designer? Ano ba yung graphic design? So, define muna natin siya. Graphic design is the process of creating seamless integration of images, photos, text, and applies them in all aspect of design. So, ibig sabihin, sa pagiging graphic designer, i-apply natin lahat ng mga elements na alam natin. Let's say, for example, yung text, kailangan may image, may videos, may graphics, etc. So, kailangan magkakasama sila. So, kapag pinagsama-sama mo, makakapag-create ka ng iyong layout or ng iyong design. So, ibig sabihin, ikaw ay creative na. Kasi, may ginagawa ka or may output base ka na tinatawag. Hindi mo lang inisip na ganito yung gusto kong layout. Kailangan mo siyang gawin. At para magawa natin ng tama yun, kailangan alam ninyo yung principles of design. So, ano-ano yung mga principles of design natin? So, ano ba kapag sinabing principles of design? So, ito yung definition niya. So, the principles of design describe the ways that artists use the elements of art in their artwork. So, ito yung mga technique na ginagawa ng isang artist paano pagandahin yung kanyang work of art or yung kanyang design. So, we have the 6 fundamental principles of design. So, ano-ano yung mga yon? So, we have the balance, proximity, alignment, repetition, contrast, and space. So, the elements and the principles of design are the building blocks. Nulit ko ha, huwag kayong malilito. Magkaiba yung elements tsaka principles of design. Pero kapag pinagsama mo sila, mas gaganda yung iyong design kasi sila yung building blocks ng iyong layout or ng iyong design. So, ano ba kapag sinabing elements. Pag sinabing elements, the elements of design are the things that make up a design. O, balikan natin yung previous lesson natin, di ba? Ano-ano yung mga elements natin? So, we have the graphics, the text, the audio, the video, the animation. So, eto namang principles of design, eto naman yung technique nga, yung way kung paano mo siya ile-layout or i-design. Okay, so let's start with the balance. So, balance
is the equality of distribution or visual weighing of objects on a field. So let's say for example, magle-layout tayo ng isang tarpaulin about sa school. Halimbawa, merong competition na nanalo, ganyan, kinemelu. So kapag nagawa tayo ng ating tarpaulin, so make sure na balance yung mga object, even the text or lahat ng elements na ilalagay natin doon. Kung naglagay tayo ng header na ang nilagay natin ay logo ng bukal, tapos header ng information tsaka address ng bukal, then dapat meron tayong footer. Kung meron tayo sa taas, meron tayo sa baba. So ano yung mga pwede nating ilagay sa baba? So pwede nating i-footer yung mga other details like contact number ng school, na merong icon ng phone, merong email address, na merong icon ng email, so mga ganun. And then make sure na balance din yung mga ilalagay natin sa body parts. So let's say for example, dapat yung picture hindi niya ma-overpower yung mga text na nakalagay kasi pareha silang important dun sa pag-design ng tarpaulin. And kung medyo mas gusto niyo naman may i-emphasize, okay lang din naman basta balance. Balance yung iyong design. Merong mga different types of elements na dinidistribute ng ayos dun sa iyong layout. Ito, so sisimplihan lang natin yung sample natin for balance. Titignan lang natin yung isang painting. Hindi tarpaulin yung isa-sample natin. Painting na lang para mas madali. So, balance siya in a way na meron tayong graphics or may nakita tayong subject, left side and right side. So, pareha silang both sides na merong graphics na ganyan. Kaya masasabi natin na totally balance yung ating nakikita na design. Okay, so next we have the proximity. What is the meaning of proximity? It is the property of being close together or grouping, shaping objects on a page. So pagdating sa proximity class, kailangan kung ano yung magkakagrupo na magkakatulad, magkakatabi lang sila. Hindi mo sila pwedeng ilayo-layo. Dito sa sample natin nakalagay about product sales, di ba? Halimbawa, ang nag-present ay yung manager at meron din siyang in-insert na picture niya. Hindi natin pwedeng isingit dito sa gitna or hindi natin siya pwedeng ilagay malapit dito kasi hindi siya related dun sa product sales, 'di ba? Although siya yung nag-present, pwede natin siya siguro ilagay sa front page ng presentation kung ito yung naka-PowerPoint. And then yung second slide, ayan na, yung about sa product sales lang. And kung mapapansin niyo sa proximity, mas maganda rin na ginugroup natin sila kung sila ay magkakapares na graphics at kung sila ay magkakakulay, mas maganda tignan. So, mas maganda yung proximity niya. So, yung iba naman, ang ginagawa, halimbawa, let's say for example, gusto nung manager, nandun yung picture niya, tapos nandun yung mga graphics about product sale. Halimbawa, pinagpilitan niya talaga, o siya, sige, sa isang slide, ilalagay natin siya. Ang gagawin natin, it's either dahil naiiba siya, pwede nating ilagay siya sa may bottom part, tapos nakalagay yung kanyang name, tapos sa taas, magkakadikit pa rin itong product sales graphics, infographics natin. So, ganon. Ito, napakasimple lang nito ha, alignment. Pero yung iba, hindi pa rin magawa ng tama. Ito ay isa sa pinaka-importante na principles of design eh. Doon mo makikita yung ganda ng gawa ng isang tao kapag alignment pa lang perfect na. So, the alignment means the act of adjusting or aligning the parts in relation to each other. Makikita nyo dito sa may left side, we have the alignment check and X. So, bakit naging check yung isa? Kasi pinerfect square niya, yung mismong mga box, yung tatlong boxes kapag pinagsama-sama. Not unlike yung kabila, yung naka-X, nakalagay dyan ay not properly aligned siya, kaya siya naka-X kasi lampas dun sa mismong box shape niya yung mga boxes or hindi sila pantay-pantay. Kaya pangit tignan. So, dito naman sa may right side, nakalagay Chick Geek. So, makita nyo, not even hindi lang yung graphics or images yung ating ina-align ng ayos, pinaka-basic na ina-align ay yung text. So, kailangan balance yan, pantay na pantay. Madali naman to eh. Even sa Photoshop and Canva, may mga red line sila, indication na pantay ba siya or naka-align ba siya ng ayos. Kaya madali lang tong gawin. So, dapat gagawin nyo to kasi pinaka-basic to eh. Alignment pa lang kailangan maganda na. So, next natin is repetition. Napakadali lang nito. So, repetition of elements of design. So, ibig sabihin, kung pagdating sa mga shapes or graphics na ginamit, kailangan may repetition para magkaroon ng trademark yung inyong layout. So, halimbawa, about sa katipunan yung inyong ide-design. Let's say, for example, presentation siya sa AP.
So, first slide pa lang, kailangan yung theme ng iyong slide deck ay puro about sa Katipunan. Kung naglagay ka ng Katipunero sa first page, sa second page mo, kailangan ka maglagay ng something na related din dun sa Katipunero. So, let's say, for example, yung bahay dun ni Aguinaldo sa may Kawit kung saan winagayway yung bandila ng Pinas, diba? So, pwede yon. So, sa third slide, mag-iisip ka, ano ulit ang related dun sa mga katipunan? O pwede nagpupunit sila ng sedula, diba? So, yun. So, dire-diretso lang. And then, aside from that, important din sa repetition ay yung color. So, malalaman mo na uniform yung iyong design kapag consistent ka sa paggamit ng mga kulay-kulay, yung mga colors na ginagamit mo. So, katipunero, 'di ba? So, katipunan, red and white siya. So, all over your design, paaring gamitin mo sa background ay white and then sa mga graphics mo ay red. So, consistent dapat yon mula umpisa hanggang dulo. So, wag ka masyadong maglalagay ng color na hindi naman related o makakagulo dun sa katipunan. Let's say, for example, ang color ay violet. So, ang violet ay hindi naman ginamit sa kulay ng katipunan, 'di ba? Iba yung meaning ng violet. So, 'yun. Iwasan yung gumamit ng ganon na kulay na hindi related. Next, we have the contrast. So, the perpetual effect of the juxtaposition or the act of positioning close together side by side of very different colors. So, pagdating naman dito, let's say for example, we have two elements na design na gagamitin and then pinagsama natin. Ano yung dalawang elements na yun? So, we have the text and the graphics, yung mismong shape ng red tsaka black. So, sa text, kailangan kapag pinagsama na natin siya with the shape, kailangan apply na natin yung contrasting effect niya. So, juxtaposition of these two images ay kailangan maganda tingnan. So, ang bad contrast is malapit ang kulay nila sa isa't isa. So, ang ginamit dito ay violet and then red yung background. So, bad contrast siya kasi hindi mo mabasa ng ayos, masakit sa mata. So, yung better contrast naman is magkaiba yung kulay ng text sa shape or dun sa graphics na ginamit natin. So, pwede din natin tong i-apply sa iba nating design, no? Sabi ko nga sa inyo, di ba, dun sa isa nating topic, kapag dark ang background, light ang text. Kapag light ang background, dark ang text. Okay, so last natin sa principles of designs are the space. So, pag sinabi natin space, dapat ang ating layout or graphics natin na gagawin ay kailangan may proper spacing. So, hindi siya dapat, kagaya nung sa text dito sa sample na Pepsi, hindi siya dapat patong-patong yung text. Kailangan pantay-pantay yung kanyang spacing. Pwede naman natin yung i-adjust yung kanyang letter spaces para mas visible siya, mas readable siya. And then, ganun din sa graphics effects. Kung gusto man natin na ang maging design natin ay magkapatong yung text, meron kasing ganun eh. May ganung style na pinagpapatong yung text. Just make sure lang na ayos yung contrast niya. Pero overall, dun sa inyong design, kailangan nakakahinga ng ayos yung text, nakakahinga ng ayos yung graphics. So, lahat ng elements na ilalagay natin, kailangan may proper spacing na tinatawag. Wag naman sobrang layo sa isa't isa, wag din sobrang lapit sa isa't isa. Okay, so next natin is what are the 5 key behaviors that optimize your brain for discovery. So we have the different types of optimization that we can use to be creative and to use it in our design. Your ability to generate innovative ideas is not merely a function of the mind, but also the function of the 5 key behaviors that optimize your brain for discovery. So, ano-ano yung mga nagtitrigger sa atin? Ano-ano yung mga types ng behavior na meron tayo para magamit natin sa tamang pag-layout or sa pagiging graphic artist natin? First natin, we have the associating. So, what is the meaning of associating? So, it means drawing connection between questions, problems, or ideas from unrelated fields. So, let's say for example, meron na kayong client. So, si client, ang gusto niya, meron siyang restaurant na kung saan pinapadesign niya kayo ng Facebook post na may pictures, may mga kaartehan doon. So, gusto niya yung inyong layout ay connected dun sa team ng kanyang resto, which is kunwari ay, pang-horror team yung kanyang restaurant. So, ano-ano yung mga shapes, ano-ano yung mga colors, related dun sa kanyang team ng kanyang resto. So, since pang-horror nga siya, so let's say ang graphics na ilalagay natin, ano ba yung mga pang-horror? Pwedeng skull, pwedeng witch, pwedeng haunted house, pwedeng ghost,
pwedeng may candles, 'di ba? So, ganun yung mga design natin, medyo dark yung theme niya. Then, ano yung mga colors na pwede natin gamitin? Since siya ay nga pang horror, pwedeng bloody red, black, gray, pwede rin yung may konting yellow, kasi ang yellow ay warning. So, yun. So, pwede nyo gamitin yung mga yun. Next is questioning. So, meaning ng questioning, posing queries that challenge common wisdom. So, isa to sa magandang maposes ninyo as graphic artist or as layout artist, no? Kapag may magpapagawa sa inyo, kailangan nyo silang tanungin kasi client-based to eh. Ano ba yung target audience nila? Anong edad? Ano yung details? Saan ba yung location? Ano yung contact numbers na kailangan? Di ba usually pag nagpo-post ka, hindi lang basta pictures tsaka pangalan ng restaurant yung ilalagay mo, kailangan alam nila yung kokontakin nila, tsaka alam dapat ng client, saang lugar ba to, 'di ba? Para mapuntahan nila ng ayos. And then, dun sa team, kailangan tanungin nyo rin, baka may specific na gusto yung client natin. So, let's say, for example, gusto niya sa horror about sa ghost lang. So, ayaw niya ng ibang mga horror characters. So, ang ilalagay lang natin na design, more on ghost lang. So, kung let's say, for example, ang target niya ay mga bata na hindi masyadong seryoso yung graphics or hindi masyadong ganun nakakatakot, hindi ganun ka-spooky. So, ang ilalagay natin na design is yung medyo chibi-like characters, graphics lang na ghost. Yung parang si Casper lang, kung kilala niyo si Casper. So, yun, yung mga ganong klaseng type of ghost lang. So, hindi naman yung sobrang nakakatakot na multo, baka wala nang pumunta, di ba? So, yun. Ayan. So, third natin, behavior is the observing. So, observing means scrutinizing the behavior of customers, suppliers, and competitors to identify the new ways of doing things. So, dito, kailangan maging observable kayo dun sa mga things na ano ba yung trending ngayon, di ba? So, kailangan maisipan natin ano ba ang in sa mga customers ngayon. So, halimbawa, dun sa restaurant, in ngayon yung may mga cafe o kaya yung may mga milk tea. So, pwedeng yung resto ninyo or yung resto ni client, pwede nyo sabihan na mag-offer din po kayo ng milk tea with different flavors na ang flavors ay about sa pang-horror yung name. So, halimbawa, ang gusto nila ay, etong name ay Ghostbuster. Yung name isa ay Casper, tapos ang flavor ay choco, vanilla, mga ganon. So, yun. And then, si suppliers, ganun din, pati yung ibang competitors ninyo, kailangan ma-identify nyo ano ba yung mga trends na ginagawa nila yun ngayon. Bakit mas sikat yung restaurant na yun? Nag-o-offer pala sila ng mga freebies. So, meron din silang mga, kapag nakasampu, may free na isa. So, kailangan ninyo sabihan yung client niyo na kailangan nyo din po mag-offer ng mga freebies or ng promo para pumunta or makahatak ng mga customer. O kaya, pag nakita nyo, ito, nagbabayad to online para mas lumawak yung marating nung kanyang ads. So, kailangan tayo din, magbabayad tayo ng ads para mas madaming tao ang makaka-receive or makakita ng ads natin sa Facebook or sa online. Okay, so next natin ay networking. Hindi ito yung networking na kailangan makahatak kayo ng mag-i-invest ha, hindi ito yung scam. So, pag sinabi nating networking, meeting people with different ideas and perspective. So, pag sinabi natin ganyan, pwede kayong mag-join sa mga social media group. So, especially sa Facebook, maraming groups na about sa designer, about sa mga freelancer na graphics artist, or kung gusto niyo ituloy-tuloy to, yung pagde-design ninyo at ito yung forte ninyo, pwede talaga kayong mag-join para makita nyo ano ba yung latest trends. Baka may mga pinopost sila ng mga free seminars, pwede kayong mag-join para mas lumawak yung inyong knowledge about sa pagde-design. So, pwedeng ganito, makakuha. At pwede kayong mag-Q&A dun sa mga pages. May mga solutions sila in every problem. Mababait naman yung mga members dun. As in, tulungan lang talaga. Okay, so last natin is experimenting. Ito yung kanyang definition. So, constructing interactive experiences and provoking unorthodox responses to see what insights emerge. So, usually, kailangan mas maging creative lang tayo sa pag-iisay ng layout, pagde-design ng layout. Hindi dapat paulit-ulit. Or sabi ko nga sa inyo, di ba, networking, mag-search kayo ng mga latest trends ngayon online na kung paano ba nila dinedesign yung makabagong layout ngayon na mas makaka-capture yung attention ng mga audiences or ano yung mas maganda ngayon. So, pwede kayo mag-invent ng sarili ninyong layout or graphics, 'di ba? So, invent and reinvent. Yung iba, nagre-reinvent sila, meaning yung logo nila, 'di ba? Let's say for example sa Apple o kaya sa
Starbucks na lang, yung logo nila from time to time, ina-enhance nila yung logo kasi yung luma, may igaganda pa yon. So, pwedeng mag-reinvent sila ng mga graphics ng kanilang mga logo. So, tayo din, ganun din. So, try natin mag-experiment, pagandahin natin yung ating mga graphics and layouts. Okay, so tapos na tayo dun sa ating binanggit na 5 key behaviors. So, punta na tayo sa things to keep in mind. So, first bullet natin, know your audience and the goal of the piece, project, or activity. So, kailangan kapag magle-layout tayo, alam natin yung target audience natin. Ano ba yung goal ng ating message dun sa ating graphics. Then, a designer must be a great communicator. Paano ba tayo makikipag-communicate ng ayos sa ating mga viewers? So, pwedeng um, kailangan kumpleto yung details. Kung ano yung sa tingin ninyo na itatanong nila, na andun na yung details dun sa ating design. And then, third bullet natin, so order and clarify, make information easy to understand. So, i-apply nyo lang yung mga principles of design para mas clear yung inyong visual effects dun sa inyong graphics. So, kailangan may proper alignment nga, then yung mga information kompleto, kailangan nakakahinga and may proper contrast yung inyong layout. And then, last, build intuition through practice. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kahit yung ibang teacher nyo, laging sinasabi, practice makes perfect. So, practice lang tayo ng practice, matutunan ninyo or ma-realize ninyo sa sarili ninyo na, ang galing ko na palang mag-layout kasi praktisado na eh. Kumbaga, kung palagi ninyong ginagawa, easy-easy na lang sa inyo yung pagde-design or pag-layout. So, next topic natin is about the desktop publishing. So, ano ba pag sinabing desktop publishing? Desktop publishing is the simply production of printed matter by means of a printer linked to a desktop computer with special software. So, ibig sabihin, yung mga ide-design natin, pag pinrint natin siya, desktop publishing na ang tawag doon. Ibig sabihin, may layout tayo na soft copy, pinrint natin ng hard copy. So, ano-ano yung mga pwede natin i-print? So, pwedeng reports, advertising, magazine, logos, brochure, poster, etc. Okay, so history muna tayo, konting history lang tayo, no? So, yung makikita niyong image dito, siya yung kauna-unahang desktop publishing software na tinatawag. So, Aldus yung name ng kanyang software, Aldus PageMaker. Kasi sa panahon ngayon, di ba, ang mga ginagamit na natin, mga Microsoft products, mga Adobe products, di ba? So, ito yung kauna-unahang ginamit dati para makapag-print ng mga layouts ng mga printed matters. So, Aldus PageMaker yung tawag sa kanya noong 1985. So, ayan. Makikita nyo rin dito yung itsura ng monitor. Nako, yung box type pa. Mataba pa siya tignan. Then, yung keyboard, mouse. Then, ito yung nasa may ibabaw ng printer. Yan yung kanyang software installer niya. Yan. So, makikita nyo yung user manual, tsaka yung mismong installer kapag binuksan na natin yung box na nakapatong sa printer kanina. So, kung mapapansin ninyo, siya ay naka-disket pa. Naabutan nyo ba to? Yung disket, yung save icon na ginagamit ngayon, 'di ba? So, yan, traditionally, maliit lang yung space na kaya niyan. At pag yan nakorap, halimbawa, isang salpak mo pa lang sa computer, may virus na, makokorap na yung file. So, napakapangit nito. Siguro ang naabutan nyo na lang ay yung CD or DVD na ngayon, 'di ba? So, yun yung mga naabutan nyo. Pero kami noong araw, ganyan lang, napakaliit, Diyos ko, tsaka napakagastos kasi pag nakokorap nga, kailangan marami kang backup na ganyan. Disket ang tawag. Okay, so tapos na tayo sa ating discussion. Sana meron kayong natutunan at kung meron kayong tanong, wag mahihiya magtanong, 'di ba? Right med lang eh, ang peg. So, magtanong lang kayo dun sa GC and then tatry kong sagutin habang ako'y nasa training ha. Pero asahan niyo na medyo late yung response ko dun sa inyong chat. Then, pwede na tayo siguro mag-quiz. Pero bago mag-quiz, pause nyo muna to para makapag-recap or makapag-review muna kayo. Okay, so let's have a quiz. Sana tapos na kayo mag-review. Please, walang magdadaya. Avoid cheating. So, get 1/4 sheet of paper and number your paper 1 to 10 only. So, ang type of test natin ay identification. Okay, so 1 to 6, lagyan nyo ng bracket. So, you have to enumerate the 6 fundamental principles of design. Then, 7, what is the act of turning new and imaginative ideas into reality? Number 8, what is desktop publishing? Number 9, what is the process of creating seamlessly or seamless integration of images and text and applies it in all aspects of design?
Last, number 10, how many key behaviors do we need to help us optimize our brain for discovery? So, please, walang magdadaya, avoid cheating, wag nyong i-replay yung video. Magsagot lang kayo kung ano lang yung alam ninyo. Mas maganda yung honest na sagot, 'di ba? Okay. So, take your time, pause nyo muna 'to. Ayan. So, bago tayo mag-check ng inyong quiz, so reminder lang para sa ating activity for day 4, September 4, 2023. So, hands-on activity ito. Gagamit kayo ng PC tablet. Nandun sa may likod lang naman yung PC tablet. Nasa may storage charging station lang natin. So, you have to create a presentation about yourself using Canva. So, type ninyo yung canva.com and then may mga instant graphics kayo na pwedeng gamitin doon. Mag-login lang kayo as a student. Then, the presentation must apply all the elements, categories of multimedia. So, ibig sabihin, kailangan i-apply nyo lahat ng natutunan nyo doon. Kung magde-design kayo ng may picture ninyo, kailangan balance, may text, tama yung contrast, may proximity, etc. So, create lang kayo ng presentation about sa inyo, birthday ninyo, info ninyo, ano yung ayaw ninyo, ano yung gusto ninyo. So, I think pwede na dito yung minimum of 10 slides na gagawin. Okay? So, yung Canva, madali lang to gamitin, promise, para lang kayong nag-edit sa cellphone ninyo ng graphics. Paalala lang ulit, bago natin checkan, promise last na to, walang magagawa sa bahay. Lahat ng task na inassign ko sa inyo ay dito sa school gagawin. Gusto ko pag uwi nyo sa bahay, relax na lang kayo, wala na kayong gagawin. Kasi meron nga kayong time sa school. Sa school lang kayo gagawa ng mga task na ina-assign ko sa inyo. Okay, exchange paper, right corrected by, ito, checking na tayo. Ito yung mga sagot. 1 to 6 in any order, ibig sabihin kahit magkarambol ito. So, 1 to 6, contrast, repetition, alignment, proximity, balance, space. Number 7, creativity. Number 8, printing layouts. Number 9, graphic design. And last, number 10, 5. Dun sa printing layouts, kahit may word na print lang or print documents, okay na yon sa number 8, ha? Okay. So, count the number of the correct items. Pakilagay nyo na muna yung score sa may upper area ng inyong papel. Itago ang papel. Kung sa 1/4 kayo nagsagot, pakiipit sa notebook. Huwag iwawala kasi ire-record ko pa yan. Yan ay graded. And then, kung sa notebook naman kayo nagsagot, much better kasi hindi na yan mawawala. Nasa likod lang ng notebook. Yun lang. Thank you.